Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo. Don't forget to like ang video ito kung good news ito para sa inyo. At comment below kung ano ang inyong reaction sa good news na naman ito. Ito na mga kabibig, Boyeng Rimulya tanggal sa pagka-ombudsman. Nako, Senator Amy Marcos hinarang ang nominasyon ng pagka-ombudsman ni Boyeng Rimulya. So it means si Boyeng Rimulya na ba talaga ang ombudsman? Nako, sa araw na ito, kabibig, eto ha, kinumpirma ni Justice Secretary Boyeng Rimulya na naghain ng oposisyon si Senator Amy Marcos laban sa kanyang nominasyon bilang ombudsman. Ay nako, yan na nga ang ating mga sinasabi, kabibig, na hindi talaga hahayaan ni Senator Amy Marcos na makakaupo si Boyeng Rimulya bilang ombudsman, mga kabibig. Ngayong araw na to talagang nawala na. Senator Amy Marcos hinarang ang application pagka-ombudsman ni SOG Rimulya. Kinumpirma ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na kanyang natanggap ang impormasyon na may naghain ng oposisyon laban sa kanyang aplikasyon pagka-ombudsman. Anyay naghain ng oposisyon si Senator Amy Marcos kontra para resolba ng tuluyan ang kinaharap na reklamo sa Office of the Ombudsman. Sabi ni Rimulya, meron na nag-file Amy Marcos. Now, yan na, kabibig. So, it means hindi talaga maging ombudsman si Boyeng Rimulya. And I think, nako BBM, pagbigyan mo na yung kapatid mo. Ngayon lang talagang pinipigil lang yung kapatid na si Senator Amy Marcos na walang makakaupo na ombudsman na alam naman niyang may kaso, 'di ba? Kasunod ito ang kanyang paghain ng motion for early resolution upang makakuha naman ng ombudsman clearance. Ang naturang clearance ay siyang isa sa mga requirements ng Judicial and Bar Council upang makabilang si Secretary Rimulya sa mga nominado or shortlist ng pagka-ombudsman. Naku, mga kabibig, yan na nga ang sinasabi natin na talagang haharangin ni Senator Amy Marcos. Ano sa palagay, kabibig? Kasi ngayon, kabibig, parang shortlisted na yata itong si Boyeng Rimulya. Kasi ang balita dito, mga kabibig, DOJ Secretary Rimulya at PCSO Chair Reyes hinihinga ng clearance ng Supreme Court bago ma-shortlist sa pagka-ombudsman. So it means talagang posible na ma-shortlisted sila. At after ma-shortlisted sila, doon na, kabibig, pipili si Pangulong Bongbong Marcos kung sino ang magiging ombudsman. Ang problema ngayon ay hinaharang ito ni Senator Amy Marcos. Knowing Senator Amy Marcos na lang alam niya na hindi karapat-dapat si Boyeng Rimulya. Kasi naghain na nga siya ng kaso kina Boyeng Rimulya. Bakit pa siya tatakbong nag-apply bilang ombudsman? 'Di ba? So yun na nga, kabibig. Paano yan, mga kabibig? Hiharangin talaga ni Senator Amy Marcos. Ito ha, basahin natin ha. Pinagsumiti ng Korte Suprema ang mga aplikante sa pagka-ombudsman na sina Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya at Philippine Charter Sweepstakes Office PCSO Chair Felix Reyes ng clearance sa pending cases na nakahain laban sa kanila. Meron pala mga kaso itong dalawang to. Bakit pa sila nag-apply? Alam naman na may kaso sila. 'Di ba? At pangit naman, kabibig, na maging ombudsman ka tapos may kaso ka. 'Di ba? Sa panayam kay Supreme Court spokesperson Camille Ting, kamakailan ang pagsumiti ng clearance ay hanggang sa araw ng pinal na deliberasyon. This list may be out in a few weeks. At kung hindi makapagsumiti ng clearance ang mga aplikante, hindi sila mapapabilang sa shortlist ng mga pangalan na pagpipilian ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The ombudsman himself or herself is the ones who's prosecuting and investigating our government officials. Dapat of good moral standing and of good moral character sila. Good moral standing and of good moral character. Sa tingin nyo, meron ba itong si Boyeng Rimulya? Matatandaan, si Rimulya kasamang ibang opisyal ay iniiimbestigahan ng Office of the Ombudsman para sa criminal charges
na konektado sa pag-aresto at turnover ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Si Reyes naman ay inakusahan ni whistleblower Jolie Patidungan na umano'y may koneksyon sa kaso ni Charlie Ang at sa umano'y pagpatay at pagkawala sa mga sabongero. Ayon sa konstitusyon, si BBM ay may hanggang October 25 para pumili ng magiging bagong ombudsman kapalit ni dating ombudsman Samuel Martires matapos ang 7 taong termino nitong July 27. So, do you think, kabibig, si Boyeng Rimulya ay posibleng maging, tawag dito, ombudsman? Ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. Anong klaseng ombudsman dito sa Pilipinas? Ang aplikante may kaso, pinapayagang mang-ombudsman. Wala na ang Pilipinas matitinong empleyado ng gobyerno. Daming ayaw kay Rimulya. Siguro may mga itinatagong lihim, takot maimbestigahan. Oh, from me, amigo. From Bobong Memorasyon. Kapal ng mukha, wag bigyan abubusuhin lang niya ang kapangyarihan na yan kung uupong ombudsman. From Hale Malong, dapat lang marami pang mas qualified dyan, wag lang daanin sa under the table. Uy. Kay Roger R, salamat naman para hindi madungisan ng ombudsman. From June Pachico, yun na, salamat sa Amy na talagang pinaninindigan mo na haharangin mo si Boyeng Rimulya. From Vili Basilio, paano maging ombudsman yan? Anak niya may drug case, absuelto agad. May kaso pa yan na kidnapping and transport to The Hague, walang due process. Kay PRRD, paano maging ombudsman yan si Rimulya? Ito pa, yan si Amy, papansin lang yan. Wala ka nang magagawa, Amy, talo ka na. Si BBM pa rin magdesisyon. Oo nga, si BBM magdesisyon, pero make sure na si Rimulya makakuha ng clearance sa ombudsman. Kung hindi siya mapagbigyan ng clearance sa ombudsman, disqualified siya. So, ang malaking problema ngayon ni DOJ Secretary Rimulya ang clearance sa ombudsman na mabasura ang kasong inihain ni Senator Amy Marcos sa kanya. Pero ngayon, ang nangyari, kabibig, is si Senator Amy Marcos ay hinarang ang aplikasyon ng pagka-ombudsman ni SOJ Rimulya. Si Senator Amy ay talagang naghain ng oposisyon laban sa kanya. So paano yan, kabibig? Paano mapagbigyan kung merong naghain ng oposisyon? Di ba, kabibig? Don't tell me, ibabasura na naman nila. So susundin na si Boyeng Rimulya. So sino ang mas powerful? Yung kapatid ni Bongbong Marcos or yung SOG? Ay, nako, kabibig. Ang gulo-gulo ng Pilipinas, ang daming nangyayari. Tapos, ito pa, meron daw corruption sa PCO. Pinasabog ni Mike Abe. Oo. Si Mike Abe, remember, itong taga-SMNI? Oo. Tapos, umalis sa SMNI at nagtrabaho bilang news anchor at commentator sa PTV, Philippine Television. Tama ba yun? Tapos the other day daw, dapat sana 2-year anniversary nila. Ay nako, may pinasabog si Mike Abe na grabe daw ang corruption sa PCO. At dahil dyan, kabibig, nag-trending si Mike Abe, ay sinibak na daw si Mike Abe sa PTV ni Dave Gomez. Si Dave Gomez yung secretary ng PCO. At remember, kabibig, diba? Humihingi ng malaking budget ang PCO for 2026 at take note, diba? Na sila nagisa sila ni Congressman Marcoleta. Remember talking about yung mga bayaran ng mga vloggers, paid vloggers, tapos yung mga nagko-comment sa post sa PCO. Pero sinagot naman ni Dave Gomez na organic lahat, mga kabibig. So yun, parang ngayon ba nakikita natin na baka totoong may corruption sa PCO, di ba? So yun lang, kabibig, ang ating latest lebak-lebak for the day. What do you think, mga kabibig? Matatanggal kaya itong si Boyeng Rimulya? At effective ba itong pagharang ni Senator Amy Marcos sa nominasyon ni Boyeng Rimulya sa pagka-ombudsman? Next question,
Bibigyan kaya si Boyong Rimulya ng certification ng ombudsman? Naku, maghintay tayo. Ito'y labanan ng sino ang powerful, sino may maraming koneksyon, at sino ang malapit sa presidente. Sino kayang pipiliin ng ating presidente? Boyeng Rimulya or Senator Amy Marcos? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!